Okay, para sa ating unang teka moment ngayong umagang ito, umapilaan ng kooperasyon si Pangulong Aquino sa mga bansang kasapi ng World Health Organization kaugnay sa paglaban pa rin itong sakit na Ebola virus at MERS-CoV virus. Bagamat ang ating bansa ay MERS-CoV at Ebola-free pa rin, patuloy na naghahanda ang pamahalaan sa pamamagitan nga ng Department of Health para ito'y hindi makapasok sa ating bansa. Pero hindi natin kakayanin to. Dahil kung ang mga malalaking bansa nga, ang Estados Unidos, baging ang Europa ay pinasok na ng MERS-CoV at ng Ebola, tayo pa kayong Pilipinas. Ano? So gumagawa naman ng pamamaraan itong Department of Health, kagaya na nga ng paglalagay ng mga scanning machines sa may mga airports natin. Pero siguro mas sapat kung talagang nagpapa-check up, lalo na yung mga kababayan nating OFWs na galing sa mga bansang merong ng mga sakit na ito. Tama ka dyan, Audrey, kasi para sa akin, lalo na yung mga galing sa ibang bansa, dapat sila mismo responsible enough sila na ipacheck yung mga sarili nila kasi baka mamaya makahawa sila. Di ba, muntik na tayong natakot doon sa nurse na umuwi. Galing negatibo naman. Yes, pero negative naman. So, good news yan. Pero ang isa pa, lagi tayong maghugas ng kamay. Yan ang pinapaalala sa atin ng Department of Health. At saka palakisin yung immune system. Pero alam nyo, napakahirap tukuyin, ano? Kikita mo kung gaano yung hirap ng pamahalaan para kung mayroon katulad nitong nurse na ito, hahanapin pa yung mga nakasama niya sa aeroplano. Napakahirap nun. So, maging ano na lang. May connecting flight pa siya noon. So, maging aware na lang siguro yung mga kababayan nating OFWs, lalong-lalo na yung mga galing sa mga bansang mayroong ganitong virus. Alright, Audrey, you've mentioned about pagpapalakas ng immune system. Itong aking teka moment ay patungkol sa healthy lifestyle, sa magandang pagpupush sa magandang kalusugan. Ito po ang MMDA nag-launch ng Bike Kadahan or Share a Bike. Ito po ay para i-promote ang healthy lifestyle at wellness para sa ating mga kababayan. At syempre, to ease traffic congestion na rin. Dahil alam naman natin dito sa Metro Manila, isa po yan sa mga pinaka-major na problema ang traffic. So kapag raw po may mga nagbibisikleta, makakaiwas po tayo sa maraming sasakyan. At syempre, this is also one way of mitigating climate change, mababawasan ng pollution. Ito po ay in-encourage po nila mga students and school personnel to exercise and lessen pollution in their surroundings. Isa na po dyan ang Ateneo de Manila University kung saan nagkaroon pa sila ng lane sa loob ng eskwelahan o ng campus nila para dito sa mga bisikleta. At ito pong mga bike, kung wala kayong bike, lalo ka no, Audrey, kung gusto mo, libre. Pwede ka humiram ng bike. So, nag-provide sila ng bike, pati bicycle lanes. Alam mo, Dayan, medyo okay yan dahil makakatulong sa environment, pero medyo delikado rin. So, sa mga nagbibisikleta po, lalo na sa mga dumadaan sa highway, dahil wala silang side mirror, kailangan muna nilang tumingin sa likuran nila bago sila kumanan or kumaliwa. Actually, MMDA provided 50 bicycles para mahiram ng mga students at ng mga personnel. Pero alam mo, Audrey, this is actually parang pilot lang din naman ito. So, alam naman natin na talagang dagsa yung mga sasakyan dyan sa may Katipunan area. Pati yung truck lane, di ba, nagta-traffic yan. So, I think sana maganda nga pangitain to na maumpisahan natin yung mga ganitong klase ng proyekto para kahit papaano maibsan yung traffic. At the same time, exercise na rin to sa atin. Dahil nga, everyday ka nag-work, yun na yung exercise mo. Pero alam mo, sa Japan, epektibo ito. Oo, actually marami ng bansa talaga. China. Oo. Okay. So, dapat na pala ako mag-aral ng bike. Hindi ka Hindi ka marunong mag-bike. Hindi ba narubili? Ay, mapapanood nyo si Dayan at si Carla nag-bike sila. Baka next week, no? Abangan niyo na mga boss natin. Okay, so mula sa usaping bisikleta, usaping edukasyon naman tayo. Dahil inaprubahan na po sa plenary debate ng House of Representatives na ipasok ang Moro History, Culture, and Identity Studies sa lahat ng kolehiyo. So good news ito dahil magiging elective subject na raw to sa higher education curriculum. Timely umano ito dahil kasabay nito ang pag-arangkada ng peace process sa pagitan ng pamahalaan, gayon na rin ang MILF o Moro Islamic Liberation Front. I-emphasize dito ang positive relationship sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano. Siyempre, kabilang na rin para mas maging comprehensive yung edukasyon na to, tatalakayin din dito yung problema sa Mindanao, gayon na rin sa mga Moro, at gayon na rin yung aalamin yung pinakaugat ng hindi pagkakasunduan. At siyempre, pag nalaman mo na kasi yung root ng conflict, after the education, malalaman mo na kung bakit kailangan magkabate or bakit kailangan magkaayos ng dalawang grupong to. Ayan, napakagandang balita niyan, Jules. At balita ko, alam ko ikaw talaga gustong-gusto mo nang maipasaya ang Bangsamoro. Kung maaalala nyo, wala na kasi kayo kahapon, pero talaga namang nagtanong kahapon sa BFAR si Jules about pa rin, kinonect niya pa rin sa Bangsamoro. So napakagandang balita niyan. Pero ito naman, alam naman natin na tuloy-tuloy pa rin po ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Pero good news dahil ang nanalo po ng title ng Miss World Philippines 2014 ay taga Bicol.
Ito po ay si Valerie Wainman, isa pong TV host and model. At sabi nga po nila, ito pong si Valerie ay talagang pang world-class beauty. At mismong si Governor Joey Salceda po ang nag-promote na i-vote siya at suportahan ng mga Bicolano itong si Valerie. At mismong talagang before the competition, dumalaw pa daw sa Albay itong si Valerie kasama ang kanyang lola. And of course, we'd like to congratulate Valerie. She's my good friend from other network. Para sabay kami nagsimula, nag-workshop ng acting. So, congratulations to Valerie. Isa na namang nakaka-proud at magbibigay honor and pride sa ating bansa. Napakaganda. Ano sa tingin niyo yung chances niya? No? Kasi last year, Miss World, Miss Maiden niya. So back-to-back Oo. yung So, ini-aim natin. ini- Yun natin back-to-back talaga ini-aim Ako, niya. very positive ako na makukuha ni Valerie yung Miss World title. Well, good luck. Good luck Napakaganda. Miss Valerie. At taga Bicol na Taga naman. Bicol, Bicolana. Usually talaga mga beauty queens from Bicol. Venus Ra, di ba? Venus Ra. Okay, so syempre abangan natin yan. Antabayan natin yan. Yes. Kailan ba Miss World? December. December. Okay, malapit-lapit na yan. December juice. Mag-countdown tayo. Wala Para doon. pang pa. exact date for that. Okay.